Ganito na ba talaga kawalagya itong mainstream media sa ating bansa, mga kababayan? Dahil akalain nyo ha, yung pagnalify pala ng acquittal ni Dilima sa Court of Appeals, mga kababayan, ay noong April 30 pa nangyari. Lampas na po isang buwan, mga kababayan, pero kanila itong kinukubli. Pati ang mga mainstream media, mga kababayan, sinikreto etong maitim na sekreto ni Dilima. Hello? Hi! Wala po talagang nagbalita, mga kababayan. Lampas isang buwan matapos inilabas ng Court of Appeals yung pagnanalify ng acquittal ni Dilima. Pwera na lang kahapon, mga kababayan, kahapon ng umaga, kung hindi pa ito pinasabog ni Panelo dyan sa kanyang programa, hindi ito lalabas sa mainstream media. Kinaumagahan ito kahapon, mga kababayan At after pinasabog ni Panelo, mga kababayan, tsaka palang binalita ng mainstream media. Oh, di ba? Mabuti na lang sinabi ito ni Panelo dahil kung hindi ito mababalita. Patuloy nila itong itatago, mga kababayan, ang maitim na sekreto ni Dilima. Panoorin niyo po ha. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo. Hinahanap ka sa mainstream na dyaryo, mga kababayan, wala. Wala talaga. Pati sa social media, wala. Oh, news blackout. Ganyan ang mga mainstream media sa ating bansa, mga kababayan. Ang tawag dyan, selective journalism. Oh. Mas madilim pa yan sa fake news, mga kababayan, dahil pinipili lang nila ang kanilang ibabalita. Ganyan ang laro ng mainstream media, mga kababayan. Kaya galit na galit sila sa social media Dahil sa social media, mga kababayan, lahat nalalaman. Lumalabas. Ay, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. No, hindi pa lumalabas sa dyaryo. And after nun, mga kababayan, pinick up na ng Manila Times, pinick up na ng ANC, at lahat ng mainstream media kinagabihan. So ang tanong namin, for the past 1 month, anong ginagawa nyo, mainstream media? Bakit hindi nyo ito binabalita? Kasi kahapon, I received ganyan kabulok ang mainstream media. A copy of a Court of Appeals decision. Court of Appeals decision. Dating ES Bingbong Medialdea sa Hague. Si Medialdea, mga kababayan, mabuti nga nakakuha ng kopya. Andun pa sa dahig ha. Imposible naman, mga kababayan, na hindi ito nalalaman ng media. Sila pa. Mas nauna pang nakakuha ng kopya si Bingbong Medialdea andun sa dahig. Kuha siguro siya ng kopya. April 30! Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalang Dilima. Saba. Ang aming nilagang saba. Hindi. Si Dilima ba yan o si Dilimaw? Alis! Alisin natin yan, mga kababayan. Hindi ba na-observe ko yan, si dating Senador Dilima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin At isa pa, mga kababayan, ang kaduda-duda, wala ito sa website ng Court of Appeals. Na supposedly, mga kababayan, andun dapat yan. Hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si Dilima na guilty. Pati si Kerwin Espinosa, mga kababayan, di ba? Connected yung kanilang kaso. Sana na ibalik yung na yun ha. Kerwin na yun, mga kababayan. Umami na yun Self-proclaimed drug lord, mga kababayan. Nakalaya under the Marcos administration na ang issue ay yun din, illegal na droga. Diba, may mga testimpanya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Totoo ba, mga kababayan? Totoo ba na ang judge daw na iyon is... Wala natin ha. Itatanong natin, estudyante daw ni Dilima? O somehow connected sa kanya? Bakit siya? Wala na bang ibang judge na wala talagang connection kay Dilima? Ewan lang din natin. Lagi yan nababasa natin sa sa mga komento, mga kababayan. Kung matatanda mo yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka Di ba pinalitan yan, mga kababayan, yung original na judge, pinalitan ng judge daw na sinasabing pro-Dilima? Sabi. Absuelto ng dahil lamang sa recanted
testimony. Sabi natin, Recant, meaning mga kababayan, binawi na testimonya. before you can give validity to the new testimony, yung bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya Di ba? Wala. ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo, merong grave abuse of discretion dito. Dapat ibabalik yan sa selda na mga kababayan, ano? Kaya nakalagay doon nullify daw mga kababayan. Invalid yung acquittal. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat Ay, nako. Yan saba. Kung nanahimik ka na lang sana. Nabigyan na ng second chance mga kababayan Kung hindi na ito pumasok sa politika mga kababayan, malamang hahayaan na lang siya. Nag-eepal na naman Manghahasik na naman yan mga kababayan. At anong resulta mga kababayan? Kung maghahasik yang si De Lima. Katulad ng panahon ni dating Pangulong Duterte, lalong gugulo ang ating bansa. Walang ibang bukang bibig yan kundi puro mga intriga. O ngayon, balik ka sa selda. Doon ka mag-intriga sa iyong mga gwardiya doon. sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi inaprubahan nila na kaya itong mga nagsinangaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madali sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void. Null and void. At doon sa The Manila Times mga kababayan, mayroon silang sinabi doon sa kanila artikulo na sinabi daw ng CA, basta andun sa Manila Times, na grave abuse of discretion daw. So dapat parusahan mga kababayan yung judge at palitan na mga kababayan dahil halata ng bias Ang acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Tuloy ang kaso ni Saba. Patunayan nila. O yun ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo. Wala. Pati sa social media, wala pa lumalabas. Buti na lang at binasag ito ni Panelo mga kababayan. Breaking news ni Panelo. Pero nangyari pala iyon mga kababayan, yung CA na ruling April 30. Lampas isang buwan na mga kababayan. Pero paano yung attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Nasaan ba siya bago maglabas ng desisyon ng RTC? Di ba nandun sa kulungan? So null and void, meaning balik siya sa selda mga kababayan. Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi she was acquitted and on the basis of that she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. As you were. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Balik kulungan si Saba. Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Yun dapat, di ba? Nasaan ba siya noong bago ma-acquit? Di ba? Nasa selda. Kung null and void yung absuelto mo Kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka Tapos ipoproclaim pa na mga kababayan, congressman. Paano na yan? Sa sahod na naman mga kababayan habang nasa loob ng selda? Ano kasi ni Swerte De Lima?
Di ba ang sabi mga kababayan noong nakakulong siya bilang senador, 100 billion per year mga kababayan ang nakukuhang budget ni De Lima as senador. Habang nakakulong ha? Mayroon pa iba't ibang allowance, pati travel allowance sa kanyang opisinang animal. Anong travel niyan? Ilang hakbang lang. Travel na? Tapos ngayon, idedeklarang kongresista, and then sasahod na naman mga kababayan with all the... Wala ng pork barrel pero mayroon silang substitute dyan mga kababayan. Pondo pa rin ang animal. Paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung Selda sa ba? ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's... Wala na. Ang ngipin na lang mga kababayan, Sheldon, no, ang pagbida-bida. Hindi bago ko lang, yun, attorney, ha? hindi Yes, ko lang attorney. sigurado. Kasi di ba, parang 3 kaso yata. Kailan huhulihin? Pero hindi pa nahuhuli mga kababayan, no? Grabe talaga ang bagoong Pilipinas ngayon mga kababayan, ano? Sila ang batas. Bakit hindi pa Ayun hihuli? eh. Si PRRD, wala nga ang warrant of arrest dito sa Pilipinas. Wala ding kaso. Kinidnap mga kababayan, hinuli ni Toring. Etong si Saba, nullified ang kanyang acquittal mga kababayan. Nakakagala pa. Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto, tapos pinawalang visa